Breaking news mga kababayan. Nako po, ICC. Talagang karmang-karma na ito at talagang sinumpa ng langit. Ngayon po, si Atty. Conti talagang minamalas na rin mga kababayan dahil po kapwa niya Pilipino ay kanyang binebenta sa ibang bansa at dito sa kanyang panggagatas. Panoorin po natin ang update po kay PRRD. Ano ba ang meron ngayon mga kababayan? Ito po, panoorin po natin at mamaya magre-react po tayo. Sa programang Kabayan. Good morning, Peter, Rica. Nice to see you this new year, attorney. Thank you po. Happy 2026. Maaksyong 2026. Attorney Conti, Happy New Year to you. Pakilinaw nga po sa amin. Parang chess game ito no? Your move, my move, kung ano-anong mga moves tinanggihan nga daw ng ICC ang hiling ng Duterte camp na makita, ma-access ang komunikasyon ng registry at independent medical experts. Ano ba ang significance nun? Ano ba yung gusto nilang malaman? How they came about doon sa desisyon na Duterte is fit for trial? Teka. Parang abante na yan. Sige. Wala pa pong desisyon Wala pa. na Duterte is fit for trial galing doon sa judges. Okay. Yung judges kasi magpapasya niyan. Pero, na lumabas na nagkaroon ng communications or yung submissions na nasa online na pagbabasahin mo between the lines, hindi natin nakita yung report ng experts. Pero yung submissions ng prosecution, defense, tsaka victims, mukhang tagilid sa defense. Ang sinasabi ng experts, okay siya physiologically. Kumbaga, there is nothing wrong medically, but Okay. the issue is something to be decided by the judges. So it's a legal issue. Is he fit for trial? Okay. Ngayon mukhang baka bubutasin Palagay ko, ganun ng eksena. Tinitingnan ng defense na walang naging partisipasyon doon sa pagkuha well, of course, may participation siya in the sense na pwede siyang makonsult, na pwede siyang mag-oppose, pero ang kumuha kasi nung experts ay yung tinatawag na registry. Aha. So, isang unit, kumbaga parang registrar's office. Okay. Walang kinalaman yan dun sa kung sino mang magkaaway na estudyante o teacher. Yung registrar's office, kukuha lang na sino ba ang mga doktor na qualified at expert and so forth. Kumuha sila ang nagbigay ng shortlist, pero ang nagpasya pa rin yung parties. Ito yan sabi ng judges, okay, ito yung pinipili ko. Maraming naging issue dyan sa pilian. Yung tatlong unang nakuha nila, yung isa, bandang November, December to, kinwestiyon ng defense. Bakit ano na to suspended sa profession? Kung naalala natin, may ganun pa. Kasi Tapos ito parang may susunod, kaso, di ba, attorney? Alam nyo ba mga kababayan, yung mga medical expert na sumisira or sumusuri kay PRRD para makita daw kung fit to work ito, mga bias ito at anti-Duterte. Sabi ni Harry Roque dito, bias ito. Dapat walang kinikilingan itong mga medical expert. Pero sila, mga anti-Duterte, iniisa-isa ni Harry Roque itong mga social media account ng mga ito. Yung mga doktor ko na bangagista din at dilawan. Na sinasabi nila fit to work, kahit hindi fit to work or fit to trial si PRRD. Mga bias pala ito mga kababayan na talagang kontra anti-Duterte rin ito. Kaya itong si Conti malapit ng makarma din ito gaya ni Franz Castro mga kababayan. Di ba yung Amerika at Russia, sinanksyon itong mga ICC na ito, baka isama na rin daw si Atty. Conti dito. Baka higpitan na rin ito sa mga embahada ng Amerika. Di ba, bali-balita na tila isusunod na target ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Di ba si Maduro? Ito ay presidente na
drug lord, at ito ay pinamumunuan ang sindikato sa Venezuela. So ayaw ni Trump ang mga cocaine. So ngayon mga kababayan, allegedly si Trump baka daw isunod itong si BBM, baka pag-initan daw. Hala ka, totoo kaya ito? Mga kababayan, totoo kaya ito na pag-iinitan ni Donald Trump si BBM? Yan kasi yung bali-balita mga kababayan, totoo kaya? Mag-comment nga po kayo. At bali-balita na baka daw itong Pilipinas ay maging Venezuela. Di ba mga kababayan, yung Venezuela, number 1 na producer ng coca. Kaya nga nilusob ni Trump ito na sinisira ang pagpasok ng Venezuela ng mga shipment ng mga coca ng mga Mary Jane. Oh, yun, kaya kinidnap ni Donald Trump. Kaya sabi nila, baka si BBM isunod dito. Ito yung mga ugong-ugong na balita. Totoo kaya ito mga kababayan? Ituloy pa natin. Di ba yung mga ICC dito na-sanction na? Ni pagpunta sa Amerika, na-block na sila, pati Google wala na. Pati pag-receive at pag-withdraw ng pera wala na. Na-freeze ang mga account ng mga ito. Yung 8 na mga judges, lalong-lalo na si Luz Ibanez, Kimberly Pros, at iba pang mga hurado ng ICC na bumastos kay PRRD. Ayun, napilayan ng ICC ngayon. So natatakot ngayon ng ICC, baka biglang gawin silang pulutan ni Donald Trump. Kaya, naku, baka si BBM isama dito. Yan yung bali-balita mga kababayan. Oh, eto si Attorney Conti, bali-balita lang ha, hindi natin kumpirmado. Na baka daw isama ito sa mga bilang ng ICC judge na masasanction. Hala ka, totoo kaya ito? Tuloy natin. Oo, suspended kasi daw actually issue to ng security, may mga madaldal daw ito at nag-breach. Chika. Nag-breach ng patient-client confidentiality kaya suspended. Later on may sinasuggest na iba, madaldal naman daw sa SOCMED kung ano-anong statements ang sinasabi sa SOCMED, hindi ganun ka published, etc. So after ng entire issue, na-finalize yung list of 3 experts December na. Okay. At nung lumabas nga yung parang second-hand information na ang sinasabi nila ay fit to stand trial, ito na yung tanong ng defense. Ikaw nga, registry, paano mo kinausap yan? Anong sinabi mo? Pwede bang disclose mo lahat? Essentially, medyo minor yung decision kasi sabi ng judges, ba't mo ba pinapakialaman? Yung lahat-lahat. Samantalang, alam natin kung ano ang parametro ng request sa kanila. Yung other communications kasi, it could be, can you submit, yung mga ganong klaseng communications. Kulang yung sinubmit mong papeles, pwede mong dagdagan. Iniisip siguro ng defense, either may kulang o kaya may bias. Attorney yung mga Conti, instructions. maisingit ko lang ha. Ang iniisip ko kasi dito sa pagpili nga ng mga Medical experts. experts, ganyan, parang sa US, yung pagpili ng Jury. who will constitute the jury. Oo. Hindi ba nandun may prosecution at saka merong defense na parang siyang nagsasabi na okay sa akin to. O sa inyo, okay ba? Pag hindi okay, sige, pili pa tayo ng iba. Hindi ba ganun? It's amazing how something this small can make someone feel so special. Ano kayong pakiramdam ng mga ito, mga kababayan, no? Isang presidente, dinudurog nila sa ICC. Di ba panggagatas ito, mga kababayan, ang itong ginagawa nila kay PRRD? Di ba? Comment nyo. Di ba ganyan ginagawa nila ngayon, mga kababayan? Talagang panggagatas ito at ginagawa nilang trophy. Kaya tingnan nyo, nakakarma yung mga ICC, hindi na bali-balita na komatos yung dalawa mga kababayan, na hospital. Hindi natin alam kung kumpirmado, pero kung totoo ito, nakarma sila. Di ba mga kababayan? Kasi, totoo naman na itong si Tatay Digong ay walang kasalanan.
Kasi napolitika lang ito. Ginamitan lang ito ng mga, alam nyo na, mga bangagista na namamalakad ngayon. Pinagtulungan nila para itong si Sara Duterte mabuwag nila sa 2028. Pero sabi nga po ng mga analyst, ng mga kababayan natin, kahit anong gawin po nila na pagdurog dito kay Sara Duterte, 2028 daw matatalo. Sabi ni Trillanes, nagmamadali, nagmamakaawa na pag hindi daw kumilos itong mga bangaglo tangalista, tuloy-tuloy na ang pag-angat ni Sara Duterte kung hindi nila gagawin na masira ito. Lalong-lalo na baka maging presidente ito si Sara. Hala ka, mga kababayan ko, yari, iyak ni si Trillanes. Ang ganun, jury selection kasi Oo. mawi-weigh in yung comments ng magkabilang partido pero ultimo yung judges yung nagde-decide. Okay. Pero Parang may veto power lang, mas ganon. Aha. Pero actively kasama ang defense doon sa pagpili ng kung sino talaga yung magiging subject matter experts. Yes, oo. Nagreklamo lang siya at one point. Sabi niya, teka lang, maikli yung panahon. Binigyan yata sila ng 2 weeks para, kumbaga, ito ang list of experts, ito ang tingin ng judges na experts. Comment within 2 weeks. Sabi niya, teka, too short para i-review yung credentials, yung background. So, nagka-issue-issue, eventually, na-finalize. Pero, ang hirap nito ay, kumbaga, as to the qualifications of the experts, tapos na. Wala na tapos na yung pagkakataon. Kaya, mukhang ang susunod na butas qualified nga sila, pero biased yata yan or prejudiced. So, yun yung isang nakikita kong possible na lalabas kung sakasakali doon sa inquiry ng defense. Shouldn't they have raised that ahead of time if kung kasama ang defense sa pag-filter, if for a lack of a better word, pag-audition sa mga experts? I agree kasi yung bias, makikita mo yun sa nakaraan na nilang ginawa, sinabi, at kumbaga track record. Alam niyo mga kababayan, kung sino ang mga bias dito, itong mga dilawan at mga tangalista, bobolista na talagang napagkaitan lang ito ng karapatan si PRRD. Nakita nyo naman mga kababayan, itong si Saldico, isinakay sa kanyang private plane. Nung bumaliktad na, sabi nila DDS na daw ng mga tanga. Diba mga kababayan, kaya itong si Conti, mga kababayan, malapit na po itong makarma din. Pag-iinitan din ng Amerika ito, sa totoo lang. Kasi si Donald Trump ayaw niya ng ayaw din niya ng adik yung mga ito, parang mga adik mga kababayan adik sa pag-uugali. Ibinenta nila yung kanilang sariling lahi. Mas gusto nilang magpasakop at magpaaso-aso sa ICC. Yung ICC na ito, isa pong corrupt na gobyerno ito. Nang tanging kaya lang nila ay mga mahihinang bansa. Tignan nyo ang Amerika, hindi naman sila makapalag. Hindi naman nila kayang isyuhan ng warrant of arrest. Hindi naman kaya nilang kidnapin ang mga ito. Baka sila pang kidnapin ni Donald Trump dito. Kaya itong si Conti, naku po, malapit ng makarma ito, gaya ni Dilima Trillanes, mga kababayan. Sinusumpa ito ng mga Pilipino, itong si Conti na ito at si Dilima Trillanes na ito. Di nakita nyo, kahit purok leader si Trillanes hindi manalo. Kahit kagawad po na number 15, hindi niya kayang abutin. Tignan nyo naman ang pangarap ni Trillanes. Gusto daw niyang maging presidente. Ni mayor nga ng Caloocan, hindi kaya. Nangarap itong aso na ito. Puro paninira kay Sara ang gusto. Tignan nyo mga kababayan, na ipapakita ko sa inyo ha. Ito po. Panoorin nyo po ito mga kababayan. Meron pong sinabi si Trillanes dito na parang tanga lang.
Eto po, meron siyang sinabi dito na kailangan daw kumilos itong mga kampo ni Bangag para hindi manalo itong si Sara. Kasi nga, baka ito na yung huling ano nila si Sara Duterte ang naging presidente. Dilima at tinukoy ang epekto ng aggression ng Amerika sa Venezuela sa laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bilang kalyado ng Estados Unidos, inilalagay nitong Pilipinas sa alanganin kung saan humihina ang ating moral ng paninindigan. O, tignan nyo, mga kababayan ko. Hindi natin makita yung banat ni Trillanes dito Alam ko may banat itong si Trillanes, mga kababayan Hindi ko makita yung banat Ito po. Hindi ko makita yung banat ni Trillanes. Mamaya pakita natin. Pero dito, parang ito yung questionin mo yung bias after mong matalo. Although, attorney, ba't ang tagal nung decision nila doon sa fitness to stand trial? Meron na po, parang last year pa yan, di ba? December na lumabas na sinabi ng medical experts na he is fit for trial, pero the judges hanggang ngayon, wala pa rin palang sinasabing decision about this. Nag-break kasi. Hindi, walang from this- break. Well, hindi nag-break ang detention facility, pero yung kung Yeah. tinatawag nilang judicial recess, siguro pumapasok pa din. Pero sa judicial recess, wala kayong pwedeng i-deliberate. So, kaya O wait lang mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Ito po, mga kababayan ko. Ipapakita ko sa inyo, sabi ni Trillanes. Ito, umiiyak na si Trillanes dito, mga kababayan. Ipakita ko lang sa inyo. Ito po, Ito po, sabi ni Trillanes. Magugulat kayo dito. Sa inyong sabi ni Trillanes dito. Ito, mga kababayan. Ito, sabi ni Trillanes. Trillanes, aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Itong 2026, make or break na to. Pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes, itong 2026 ay palakas na yan. Sila ng palakas. In the lead up to 2028 election, halaka. Takot na si Trillanes dito. Ayan Trillanes for President, Risa Hontiveros for Vice President. Balik selda ka ulit, Trililing. Kabado na yung hinayupak na yan. Yan, mga kababayan ko. Galit na galit po mga Pilipino dito kay Trillanes. Check nyo po ito Ito po ang sabi ng mga tao. Galit na galit po kay Trillanes. Kasi ito yung naghudas kay PRRD Ito po yung naghudas po kay Tatay Digong. Sa totoo lang. Ayan, babasahin ko po sa inyo. Ito ang sabi ng mga komento. Galit na galit ang mga Pilipino dito, mga kababayan. Ito po. Don't give up. Our God is an awesome God. Sabi ng mga bangagista dito. Sa mga galit kay Sara Duterte sa mga ginagawa niyo sa kanya, kahit anong paninira, mas lalo siyang lumalakas sa totoo lang. Mabuti tigilan niyo na ang paninira sa kanya. Ayan, sabi ni Windelin Ledama. Balik kulong ka, madaldal ka kasi, kahit anong paninira ninyo, mas lalo kami lahat ng mga supporters nila, hindi kami titigil. Ang pag-asa ng bansang Pinas para mabago ay si Sara Duterte lang. Ayan, mga kababayan ko. Yan po ang sabi ng mga kababayan natin na si Sara lang po ang pwedeng makapagpabago sa Pilipinas, mga kababayan. Talagang gusto po nilang mawala si Sara pero di nila kaya. Tuloy natin, mga kababayan ko. Hindi nila kayang sirain po si Sara dito. kailan po ang So, maririnig December natin? 12 yon. Oo. December 5, nag-submit ng records yung experts. Opo. December 12, last day ng court, ang deadline nung comments naman ng defense, Okay. prosecution, tsaka victim. So, too late na to decide on it. Nag-resume nung Monday. So, I would say ngayon,
pinag-uusapan ng mabuti Magde-delivery. at Okay. ang nabalibalita ko it would take at the most siguro or yung reasonable time, Oh. 2 weeks para to fully thresh out the ideas, the arguments, mag-uusap yung judges, tama ba to? Anong magagawin natin dito? And then within the next few days siguro aabangan natin ang desisyon tungkol dyan. Parang no, or pwede bang ang mangyari, Attorney Conti, sabihin na naman na, sige, pagbigyan natin, ilabas kung ano yung dapat na ilabas ng mga information and communication between the parties. Is that possible? So yan mga kababayan. Ano kayo magiging kapalaran ni Tatay Digong dito, pero sabi ko nga sa inyo, malapit na po itong makalaya kasi hindi naman mananaig ang mga demonyo. Ang kasamaan po ng mga ito. Dahil alam po natin kung sino talaga ang may kasalanan dito. Kita nyo naman, puro nakaw ang nangyayari. Walang nakukulong. Puro pangako. Puro budol lang ito. Grabe na. As of now, inquiry pa lang siya, hindi pa siya opposition Kumbaga, walang puwang submitted for resolution na ito. Oo. Tapos nagtatanong yung defense, uy, check nyo nga, ano ba yung communications? Wala pa siyang reklamo, hindi pa siya opposition talaga. Wala pa siyang pruweba na prejudiced yung mga experts, kung sino man doon. Pero, sa parte ng judges, kung ganun, pwede na silang mag-decide at any time. At kung mahuli man kumbaga habol or opposition nitong defense, kung sakasakali, baka doon na sa apela. Opo, sige po. We're running out of time, attorney, pero sisingit ko lang po itong isang katanungan, no? Si Father Flavie, who is integral in the healing ng mga EJK families, no? Dahil talagang tinutulungan niya ang mga ito, ay binubuli online. Ano po ba yung nakikita ninyong maaring magawa ni Father Flavie dito? At ano po ba yung sa tingin ninyong best recourse for him? Una, mag-engage dun sa platform. So, kami sa Meta, so Facebook at saka Instagram, nakikipag-coordinate sila. Tukol din sa nangyaring bullying sa amin. Buti na lang, nag-open na meron pala silang Human Rights Office or unit ba? Pangalawa, kailangan baguhin talaga at basagin yung stigma, dagdag na stigma personal kay Father Flavie, yung pag-amin niya na yun yung nakaraan niya. At ngayon, tumutulong siya. So, sinisiraan siya na, gusto mo lang protektahan ang mga drug addict. Yan din ang sinasabi sa amin O yan mga kababayan, kilala niyo po si Flaviano mga kababayan. Itong mga dilawan, piklawan, bangagista, ay hawak po nila ang mga kababayan, ang FB. Pero itong YouTube mga kababayan, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang YouTube. Pero pag FB mga kababayan, kayang-kaya po nila. Ito. Ayan mga kababayan. Ito po si Father Flaviano. Ito po yun. Si Father Flaviano. Ito siya. Ayan po. Pwede ko bang murahin? Ayan sabi niya. Pwede ko bang murahin hayop na adik na to? Purong Katoliko ako. Kung naniniwala ka dito, isa kang malaking kupal. Ayan mga kababayan, si Father Flaviano. Kasi itong si Father Flaviano mga kababayan ay isa pong adik ito. Kaya tutol na tutol po kay Sara Duterte at gusto pong ma-impeach dahil itong padre na ito ay isang adik. Umamin po ito na gumamit mga kababayan, 17 years na gumamit po ng pulburon. At inamin po ito sa Senado na nagbago daw siya dahil nagpari siya. Ayan, habang nagpapari, gumagamit ng pulburon. So ito po yung sinasabi nila, kumontak daw sa FB, Instagram, pero YouTube di nila kaya mga kababayan kasi itong taong ito mga kababayan, yari ito pag si Sara Duterte ang naging pangulo, yung mga kasama mong mga bangagista, magiging last day nyo na. Yan po ang sinasabi po ng mga nagko-comment kasi ang mga ito, gusto nilang manatili ang mga bangagista, itong pari na ito,
talaga namang kampo ito ng kadiliman. Pari pa naman, tignan yun, nagla-like pa sa mga malalaswang mga content sa FB. Nanonood po ng mga kung ano-anong mga kabastusan na video. Naka-like yang pari na yan. Nakakahiya sa mga Katoliko ito, mga kababayan ko. O, tuloy pa natin. Kapag pinaboran mo ang mga biktima, pabor ka sa drug addict. Kaya nakakainis dahil hindi totoo. At pangatlo siguro, dahil itong mga statements na ito, hindi mo alam kung kailan magiging physical talagang iba yung ingat. Kaya sa bahagi ng, I would say, Duterte Panagutin Network, kaisa kami O, kita nyo mga kababayan, itong mga ito, pinapaboran po nila yung mga gumagawa ng mga krimen. Isinisigaw nila human rights. Paano naman yung mga nabiktima, Atty. Conti, Father Flaviano, yung mga nabiktima nyo? 'Di ba? Yung mga nabiktima nyo, meron bang kumanta sa inyo? Yung sa pabor kami sa biktima. May ganun ba kayo? Nag-human rights ba kayo sa mga ginawa ng masama ng mga adik na ito? Na mga nilooban? Nagbuwis ng buhay dahil ginahasan ng mga adik? Meron ba kayong sinampahan ng kaso ng mga adik? O, kita nyo, baliktad ang mga utak ng mga ito, mga bangag na ito, mga kababayan. Kaya tama lang na pagmumurahin kayo sa social media kasi alam ng karakas nyo. ni Father Flavi. Member namin yan si Father Flavi. Sumama siya sa launch namin. Just so malinaw na malinaw, Attorney Conti, yung issue ng jurisdiction over Duterte ng ICC, has this been finally resolved or resolved with finality? Hindi pa. Hindi Kaya pa rin. hindi inaabangan. Ang tagal So, pa rin pala. No? Ang pending po natin na issue, dalawa na lang. Okay? Unahin ko na yung sa interim release. Tapos na yon. Okay. Yung interim release as of yung basis last year, out na yon unless sabihin natin may bagong circumstances. Actually, Yeah. every 4 months i-review yung Oo. circumstances of detention, etc. Pero dalawa na lang yung pending. Aha. Isa, jurisdiction, Oo. na hinindian na ng pre-trial chamber Okay. at nakatungtong ngayon sa appeals chamber, sa Okay. Supreme Court nila. Aha. At itong tungkol sa personal competency or fitness to stand trial, nasa pre-trial chamber, Oo. kung ano man ang desisyon, pwede pang Ayun. iakyat. So yan mga kababayan po, mga balita sa ICC. Ano sinasabi ng mga tangalista dito? Syempre, ano po ito? Page po ng mga tangalista ito. Thank you International Criminal Court to ICC. Ayan, mga tangalista, idol nila ito. Malabo na makabalik si Digong sa Pilipinas. Asa pa kayo mga DDS? Ayan, mga bobolista. Grabihan ang delaying tactics na nasa Netherlands pa yan, pero hirap pa rin at kahit basahan lang hindi matuloy-tuloy. Ano pa lalong kung dito yan sa atin litisin? Ayan, mga bobolista. Justice for all the victims of extrajudicial killings and crimes against humanity. Ayan, mga bobolista, mga tangalista, mga bulagdista, bangagista. Ayan, nagko-comment. Talagang idol nila si Father Flaviano at mga itong ICC ng mga scam ito. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito mga kababayan, maaaring i-comment nyo kung saan po kayo at anong masasabi nyo po dito sa mga bangagistal, tangalista na mga di natin alam kung mga tao ito. Mas pabor sila sa mga gumagawa ng krimen kaysa sa mga biktima ng mga kriminal. Okay po? Mga kababayan, isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, mabuhay.